Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Sheriff Malcolm Cotton Gaines ay isang kilalang tao sa Monroe, Louisiana. Siya ay 46 years old at naglilingkod bilang tagapagpatupad ng batas ng higit sa 2 dekada. Ang mga mamayan ng Monroe ay tinitingnan siya bilang isang malakas na pinuno na may charming na personalidad. Gayunpaman, sa likod ng kanyang badge ay may mas madilim na bahagi. Si Malcolm ay sangkot sa isang lihim na relasyon sa isang 19-year-old na si Mandy Brooks, isang lokal na waitress sa Waffle House sa loob ng ilang buwan. Habang ipinapakita ni Malcolm sa publiko ang kanyang sarili bilang isang tapat na asawa sa kanyang asawa ng 20 taon na si Cindy Gaines, ang katotohanan ay mas komplikado. Si Cindy, na isang respetadong guro sa kanyang paaralan, ay matagal nang pinaghihinalaan ng pagtataksil ng kanyang asawa. Kahit na pinanatili niya ang kanyang kalmado na panlabas, ang bulong-bulungan tungkol sa kanyang asawa at sa ugali nito ay ang nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Pinili niyang manatili sa kanilang pagsasama para sa kapakanan ng kanilang mga anak at upang mapanatili ang magandang imahe sa kanilang komunidad. Ang pagiging makontrol at kung minsan ay mapang-abusong si Malcolm ay nagpapahirap sa kanilang relasyon na nag-iiwan kay Cindy na parang nakakulong at walang magawa. Si Mandy naman sa kabilang banda ay isang masiyahin at mahina. Madali siyang namanipula ni Malcolm na nangako sa kanya ng financial stability at mas magandang buhay. Kamakailan lamang ay nagtapos siya ng high school at nangangarap na makapagkolehiyo. Ngunit naglaho ang mga pangarap na yon habang lumalalim ang kanilang relasyon ni Malcolm. Kahit sinubukan niyang manatiling umaasa, lalo siyang nababalisa sa paglipas ng panahon. Lalo na't naramdaman niyang hinihila siya ni Malcolm palayo sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Nang malaman ni Mandy na buntis siya, nagbago ang lahat. Pakiramdam ng batang waitress ay nakulong siya sa isang sitwasyon na wala siyang kontrol. Galit na galit si Malcolm nang ibalita niya ang balita at mabilis siyang nanlamig at lumayo. Pagamat noong una ay sinusuyo niya ito ng mabuti, ngunit ngayon ay walang interes si Malcolm na maging ama ng isa pang anak. Lalo na't ito ang maaaring magdungi sa kanyang reputasyon. Ang love triangle na ito ay lumikha ng isang bagyo ng emosyon para sa lahat ng kasangkot. Natakot si Mandy at hindi sigurado kung ano ang magiging hitsura ng kanyang hinaharap na may isang sanggol sa daan. Habang naramdaman ni Malcolm ang bigat ng kanyang mga aksyon at ang posibleng magpapabagsak sa kanyang posisyon, para kay Cindy ang pag-iibigan at ang pagbubuntis ay isang mapangwasak na dagok sa kanya. Siya ay gumugol ng mga taon sa pagtitiis sa mga paraan ng pagkontrol ni Malcolm. Ngunit ang pag-iisip na ang kanyang asawa ay magiging ama ng isang anak sa isang babae na halos kapareho ng edad ng kanilang anak na si Tyler ay napakahirap tanggapin. Sa mga araw bago ang kanyang katapusan, nagsimulang mag-crack ang dating makapangyarihang persona ni Malcolm. Ang pressure ng sitwasyon ay nagiging sobra na. At lahat ng nasa twisted love triangle na ito ay kailangang may mawala. Noong umaga ng June 28, 2009, natagpo ang wala ng buhay si Sheriff Malcolm Cotton sa kanyang sariling tahanan. Bandang 8:50 ng umaga nang mapansin ng kanyang matagal ng kapitbahay na si Harold Jenkins na may mali. Si Harold, na isang retiradong postal worker, ay lumabas upang kunin ang kanyang pangumagang newspapers. Nang makita niyang bahagyang nakabukas ang pintuan sa harap ni Malcolm, alam ni Harold na ito ay hindi pangkaraniwan. Dahil si Malcolm ay palaging partikular sa seguridad dahil sa kanyang posisyon bilang sheriff. Nag-aalalang nagpasya si Harold na suriin ang kanyang kapitbahay. Nang pumasok si Harold sa loob, napansin niya kaagad ang mga palatandaan ng magulong naganap. Ang sala ay magulo. Ang mga unan ay nagkalat sa paligid at isang sirang vase sa sahig.
Bumilis ang tibok ng puso ni Harold habang papunta sa master's bedroom. Tinawag niya ang pangalan ni Malcolm ngunit walang sumasagot. Nang makarating siya sa pintuan, natigilan ito. Nakahandusay sa sahig ng kwarto ang wala ng buhay na katawan ni Malcolm. Nakahandusay ito sa sarili nitong dugo. Ilang beses itong binaril at nagkalat ang mga dugo sa dingding. Ang aktwal na eksena ay hindi katulad ng anumang nakita ni Harold. Nanginginig siya sa takot at mabilis na umatras palabas ng bahay at tumawag sa 911. May binawian ng buhay ang sabi niya sa dispatcher na halos nauutal ang kanyang boses. Sa loob ng ilang minuto dumating ang mga pulis at nakita nilang namumutla si Harold sa labas at kitang-kitang nanginginig. Ipinaliwanag niya ang kanyang nakita at mabilis na pumasok ang mga pulis sa bahay. Kalaunan ay inilarawan nila ang pinangyarihan ng krimen bilang magulo at marahas. Malinaw na nagkaroon ng kumprontasyon. Si Malcolm ay binaril sa parehong ulo at dibdib, gayon din sa bahagi ng kanyang ari at may mga palatandaan na ang pag-atake ay biglaan. Ang kanyang service revolver na ginamit sa pagtapos ay nakalatag sa sahig malapit sa kanyang katawan. Ang bahay ay may iba pang ebidensya ng kaguluhan. Binaligtad ng mga kasangkapan at basag na salamin. Ngunit walang nawawalang mga gamit, kung saan ay pinaniniwalaan ng mga investigador na ito ay isang personal na pag-atake sa halip na isang random na pagnanakaw lamang. Agad na tumawag si Detective Tillman para sa isang buong forensic team para sa opisyal na isasagawang investigasyon sa pagtapos kay Sheriff Gaines. Ang maliit na bayan ng Monroe ay malapit ang malaman na ang kanilang minamahal na sheriff ay may nakatagong sekreto na higit pa sa kanilang maiisip. Dumating ang mga pulis sa bahay ni Malcolm Gaines sa loob ng ilang minuto pagkatapos tumawag ni Harold Jenkins sa 911. June 28, 2009, ang investigador na si Marcia Tillman, isang veterano sa Monroe Police Department, ang nangunguna sa pagsisiyasat. Agad na sinimula ni Tillman ang pagsusuri sa magulong pinangyarihan ng krimen. Ang bahay ay magulo at nagkalat ang mga muebles at basag ng mga salamin at isang pool ng dugo na nakapalipot sa katawan ni Malcolm sa master's bedroom. Si Malcolm ay binaril ng 3 beses. Isang beses sa ulo, isang beses sa dibdib at isang beses sa genital area. Ang mga tama sa ulo at dibdib ay pare-parehong isang kalkuladong pagtapos, ngunit ang tama sa maselang bahagi ng katawan ay nagpahiwatig bilang tanda ng galit o paghihiganti na nagmumungkahi ng malalim na personal na motibo at hindi lang ito basta tungkol sa pagtapos sa kanya. Sinabi ni Tillman dahil ang revolver ay ginamit sa pagtapos kay Malcolm ay ang kanyang service firearm, nangangahulugan nito na ang umatake sa kanya ay isang taong malapit o familiar sa kanya. Ang forensic team ay tinawag si pinangyarihan para sa higit pang pagsusuri. Maingat nilang kinunan ng larawan ang tumalsik na dugo sa kwarto, mga dingding ng silid at nangalap ng ebidensya mula sa basag na vase at mga nakabaliktad na mga muebles. Walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok kung saan nagbigay sa mga investigador ng teorya na kilala ni Malcolm ang umatake sa kanya at pinapasok ito sa bahay nang walang pagdududa. Ang detalyeng ito, kasama ng tama ng baril sa kanyang maselang bahagi ng katawan, ay nagmumungkahi na ang krimen ay nangyari ng dahil sa emosyon. Marahil ay galit at selos o pagtataksil. Pagsapit ng hapon, pinag-isama-sama ng pulisya ang isang timeline ng mga kaganapan. Malamang na inatake si Malcolm noong gabi o bago ang madaling araw. Ang kanyang mga sugat at ang katotohanan ng walang ninakaw na mga bagay ay nagkumpirma na hindi ito isang pagnanakaw na humantong sa pagtapos ng kanyang buhay. Ito ay isang target ng pagtapos at ang mensaheng ipinadala ng sugat sa ari ay nagpapahiwatig ng personal o sexual na motibo. Nakatuon na ngayon si Detective Tillman at ang kanyang team sa pag-alis ng takip kung sino ang may dahilan
para tapusin si Malcolm. Habang kumukuha sila ng ebidensya, ay naghanda silang tanungin ang mga pinakamalapit sa kanya. Dahil sa isang bayan na kasing liit ng Monroe, ay hindi magtatagal ang mga madilim na lihim. Si Sandy Gay Gaines, ang asawa ni Malcolm ng 20 years, ay ang unang tinanong ng mga investigador. Nang makaupo ito kasama si Detective Marcia Tellman noong gabi ng June 28, 2009, buo ang kilos ni Sandy, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Inamin ni Sandy na matagal nang nakaproblema ang kanilang pagsasama ni Malcolm. Ipinaliwanag niya na ilang taon na siyang naghinala na hindi tapat si Malcolm sa kanya. Ang alam ko lang, sinabi niya sa detective, napakaraming senyales na idinitalyan niya kung paano niya madalas na makita ang ebidensya ng pagtataksil ni Malcolm sa kanya. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, isang stray hair clips o hindi pamilyar na pabango. Pagkatapos ay natagpuan ni Sandy ang phone sa ilalim ng upuan ng passenger seat na sinundan ng mga ginamit na kondom na nakatago sa glove compartment. Kinumpirma ng bawat pagtuklas kung ano ang kanyang kinatatakutan. Niloloko siya ni Malcolm. Ang kanyang mga hinala sa wakas ay nakumpirma sa pinakanakakagulat na paraan na posible. Mga 4 na buwan bago ang krimen kay Malcolm, maagang umuwi si Sandy mula sa kanyang trabaho bilang guro sa paaralan at nahuli niya sa akto si Malcolm at Mandy na nagtatalik sa kanilang sofa. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang asawa ay nakikipagtalik sa isang batang babaeng kasing edad ng kanilang panganay na si Tyler. Sinabi niya sa mga investigador. Ang pagtatraidor ay sobra na para kay Sandy at mabigat na itong dalhin. Agad niyang kinausap si Malcolm, ngunit sinabi nito sa kanya na ito ay hindi big deal dahil ang kanyang nakita ay isang sex lang daw at walang ibig sabihin yon. Ikinuwento ni Cindy na nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi na ito ay big deal sa kanya. Ngunit ang pagtataksil ay hindi pa doon natapos dahil hindi nagtagal ay nalaman ni Cindy na buntis si Mandy sa anak ni Malcolm. Isang gabi narinig ni Sandy si Malcolm sa telepono kasama si Mandy na pinag-uusapan ang pagbubuntis. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi lang may karelasyon ng kanyang asawa, kundi malapit na itong magkaanak sa iba. Napakatagal nang nagtiis ni Sandy, ngunit ito para sa kanya ay sobra na. Ang pagbubunyag ng relasyon na sinimula ng balita ng pagbubuntis ni Mandy ay nagtulak kay Cindy sa isang emotional na breaking point. Nakaramdam siya ng kahihiyan at galit at lubos na pinagtaksilan ng lalaking minsan niyang minahal. Sinabi niya sa pulisya na gusto lang niyang tapusin ang kanilang pagsasama at ang kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang masakit na pag-amin, nanatiling kalmado si Sandy sa panahon ng interogasyon. Itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa pagtapos kay Malcolm. Iginiit niya na bagamat kinasusuklaman niya ang ginawa nito, hindi niya ito kayang tapusin. Gayunpaman nakita siya ng pulisya bilang pangunahing sospek at malinaw ang motibo niya dahil sa mga taon ng pagtataksil at galit. Si Mandy Brooks, ang 19-year-old na waitress mula sa lokal na Waffle House, ay natangay sa isang komplikado at mapagmanipulang relasyon kay Sheriff Malcolm Gaines. Nang tanungin ng pulisya si Mandy, inilarawan niya kung paano ipinangako sa kanya ni Malcolm ang isang hinaharap na higit pa sa buhay na kanyang naranasan. Lumaki si Mandy sa isang maliit na bayan, ang anak ng isang bilanggo. Si Mandy ay nagkaroon ng malaking pangarap, ngunit kakaunti ang tsansa upang makamit ang mga ito. Siya ay huminto sa pag-aaral at napunta sa pagtatrabaho sa mga huling shift sa Waffle House. Nabubuhay ito sa sweldo at umaasa lang sa sweldo. Nang pumasok si Malcolm sa kanyang buhay, ay nagbago ang mga bagay. Sinabi ni Mandy sa pulis na ipinangako ni Malcolm sa kanya ang mundo at kaya siyang alagaan ito at ibigay ang lahat ng kanyang gusto. Pinangakuan ni Malcolm si Mandy na bibilhan niya ito ng bahay, susuportahan siya sa financial at kahit na magbakasyon minsan
sa Dollywood at Pigeon Forge, Tennessee na silang dalawa lang. Isang pangarap na bakasyon para kay Mandy dahil hindi pa kahit minsan nakaalis ito sa Louisiana. Ang mga pangakong ito ay nagparamdam kay Mandy na may kinabukasan siya, kaya umasa siya sa kapangyarihan at karisma ni Malcolm. Ngunit naging mahirap para sa kanya na makita ang madilim na bahagi ng kanilang relasyon. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay nang matuklasan ni Mandy na siya ay buntis. Noong huling bahagi ng April 2009, pagkatapos ng mga linggong pagkahilo at pagkapagod, kumuha siya ng pregnancy test. Positibo ang resulta na tulala si Mandy. Dahil hindi niya binalak magbuntis, lalo na't hindi sa katauhan ni Malcolm. Ang pagbubuntis ay naglagay kay Mandy sa komplikadong sitwasyon. Ngunit sa isang banda, ay naisip niyang tutuparin ni Malcolm ang kanyang pangako sa pinansyal na seguridad at tutustusan siya at ang sanggol. Sa kabilang banda, alam niya sa kaloob-looban niya na nagsisinungaling si Malcolm sa kanya. Ang pangakong buhay na silang dalawa ay malabo at natatakot siyang iwan nito na ngayon ay buntis na ito. Lumakas ang pressure at nagsimulang maramdaman ni Mandy na nag-iisa siya. Hindi alam kung kanino siya babaling at lalo pang naging mas komplikado ang kanyang sitwasyon. Nang kumprontahin siya ni Sandy, ang asawa ni Malcolm, inilarawan ni Mandy ang nakakatakot na sandali. Nang magpakita si Sandy sa kanyang apartment isang hapon, may hawak na steak knife, ilang sandali matapos malaman ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Alam niya ang lahat at sinabi niyang susunugin niya ang aking sanggol sa isang malakas na apoy. Sinabi ni Mandy na inakusahan siya ni Sandy na sinira niya ang kanilang pagsasama at gustong malaman kung totoo ang kanyang pagbubuntis. Inamin ito ni Mandy na nanginginig sa takot. Galit na galit si Sandy at hindi ko alam kung anong gulo ang gagawin niya. Nakaramdam ng pagsisisi si Mandy at kung bakit napunta siya sa isang love triangle na hindi niya makontrol. Sinabi niya sa pulisya na habang gusto niyang takasan ng sitwasyon, hindi niya kailanman nilayon na maging marahas ang mga bagay. Dahil sa kanyang kahinaan at takot, siya ay pinaghihinalaan, ngunit iginiit niyang wala siyang lakas o kalit para tapusin si Malcolm. Dahil sa kanyang pagbubuntis at relasyon kay Malcolm, siya ay lubos na pinaghihinalaan ng pulisya bilang isang pangunahing tauhan sa paglutas ng katotohanan. Ang twist ng katotohanan ay nalaman ng mga investigador sa panahon ng isa pang matinding interogasyon. Si Mandy ay bumigay at isiniwalat ang nakakagambalang mga detalye. Kung paano siya minamanipula ni Malcolm sa loob ng maraming buwan. Nagulat ang mga investigador habang inilalarawan niya ang emosyonal na pagkasakal ni Malcolm sa kanyang buhay. Hindi lamang ang pangako sa isang bahay o isang bakasyon sa Dollywood ang nagpapanatili sa kanya kay Malcolm. Dahil may higit pa. Ipinaliwanag ni Mandy na ang kanyang ina na isang bilanggo na may kasaysayan ng mga pagkakasala sa bawal na gamot ay kasalukuyang nagsisilbi sa bilangguan. Ginamit ni Malcolm ang kanyang kapangyarihan bilang sheriff at nagbanta na kung sakaling iwan siya ni Mandy o ibunyag ang pagbubuntis, gagamitin niya ang kanyang impluwensya para pahirapan ng mga gwardya ang kanyang ina sa likod ng kulungan. Ang takot at pressure na nilikha nito ay nagparamdam kay Mandy na ganap siyang nag-iisa. Habang pinakikinggan ng pulisya ang bigat ng pagmamanipula ni Malcolm, naging malinaw na hindi lang ito isang relasyon na nawalan ng kontrol. Ito ay isang pag-abuso sa kapangyarihan na nagdulot ng takot sa buhay ni Mandy. Nakaramdam ng galit at pagkasuklam ang mga investigador sa pagsasamantala ni Malcolm. Ngunit may higit pa sa kwento. Isiniwalat din ni Mandy na nakipag-date siya sa anak ni Malcolm na si Tyler Gaines bago siya nasangkot sa sheriff. Tinapos ni Tyler at Mandy ang kanilang relasyon ilang buwan lamang bago nila sinimulan ni Malcolm ang kanilang affair. Bagamat walang ideya si Tyler na pumasok na ang kanyang ama bilang kanyang bagong kasintahan, ang pagtuklas sa dating relasyong ito ay nagdagdag ng isa pang layer
ng pagiging komplikado sa kaso. Si Tyler na ilang taon nang hiwalay sa kanyang ama ay nakaharap na kay Malcolm matapos malaman ang tungkol sa relasyon. Bagamat hindi niya alam ang pagbubuntis noon, ang twist na ito sa investigasyon ay nagbukas ng mga bagong motibo at dynamic sa pagitan ng mga pangunahing mga kasangkot. Nagsimulang magtaka ang mga investigador kung may papel si Tyler sa krimen o kung ang mga aksyon ni Mandy ay hinimok ng takot sa mga banta ni Malcolm. Ang pagmamanipula na ginawa ni Malcolm kay Mandy at ang gusot na relasyon sa loob ng pamilyang Gaines ay palaisipan sa mga investigador. Pinagsama-sama nila ang isang posibilidad na naging mas madilim kaysa sa orihinal nilang inaasahan. Si Tyler Gaines, 21, ay madalas nasangkot sa problema. Inilarawan siya ng mga lokal bilang isang wild card. Si Tyler ay may reputasyon sa pagiging malandi at mabilis magalit. Ang kanyang relasyon kay Mandy Brooks ay naging magulo sa simula. Kalaunan ay nakipaghiwalay si Mandy kay Tyler dahil sa kanyang pagtataksil. Kilala siyang nakikipagrelasyon sa mga babae at maging sa ilang mga lalaki. Ang higit na nakapag-alarma sa sitwasyon ay ang marahas na reputasyon ni Tyler. Sa kabila ng kanyang tahimik na pag-uugali sa mga estranghero, si Tyler ay may madilim na bahagi na lumitaw sa kanyang mga relasyon. Sa panahon ng interogasyon ng pulisya, inihayag ni Mandy ang isang nakakagulat na detalye. Pisikal na inabuso siya ni Tyler sa maraming pagkakataon. Sa maluhaluhang pag-amin ay inamin niyang nabuntis siya ni Tyler bago pa ang kanilang breakup. Ngunit ilang beses siyang binugbog ni Tyler dahilan upang malaglag ang kanyang pinagpupuntis. Ang mga revelasyon na ito ay nagdagdag ng isa pang patong ng trahedya sa kwento ni Mandy. Nang malaman ni Tyler na buntis na ngayon si Mandy sa anak ng kanyang ama, lalo lamang lumakas ang kanyang galit. Ayon sa mga malalapit sa kanya, nadama ni Tyler ang kahihiyan at pagtataksil, hindi lamang ni Mandy kundi ng sarili niyang ama. Ang pagtuklas na ang kanyang ama na si Malcolm ay hindi lamang nagnakaw sa kanyang kasintahan, ngunit nabuntis din niya ito, ay napakahirap para sa kanya upang tanggapin. Sinabi ng mga kaibigan ni Tyler na ganap nang nasiraan ng ulo si Tyler at hindi na makontrol. Sa panahon ng kanyang interogasyon, kitang-kita ang galit at pagkabigo ni Tyler. Inilarawan ng pulisya ang kanyang kilos bilang pabago-bago, na binanggit na pilit na pinipigilan ni Tyler ang kanyang emosyon. Sa buong pagtatanong nang harapin ang mga akusasyon, itinanggi ni Tyler ang anumang pagkakasangkot sa pagtapos sa kanyang ama. Ngunit malinaw ang kanyang puot kina Malcolm at Mandy. Nang maglaon ay sinabi ng pulisya na ang galit ni Tyler ay mahirap baliwalain. Kahit na walang konkretong ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen, tiyak na malakas ang motibo ni Tyler para sa pagtapos. Ipinagkanulo siya ng kanyang ama sa pinakamasamang posibleng paraan at ang pagbubuntis ni Mandy ay palaging paalaala sa sakit na kanyang dinanas. Ngunit sa kabila ng kanyang marahas na reputasyon at nakaraang pang-aabuso kay Mandy, pinanindigan ni Tyler na wala siyang kinalaman sa krimen. Noong gabi ng June 27, 2009, sa wakas ay pinutol ni Sandy Gaines matapos ang mga taon ng paghihinala, pagtataksil at kahihiyan. Hindi na niya kayang tiisin ang mga kasinungalingan at pagmamanipula ng kanyang asawang si Malcolm. Ang pagkatuklas ng relasyon nila ni Mandy Brooks at ang katotohanang buntis si Mandy sa batang ito ang naging breaking point. Sa loob ng maraming buwan ay tahimik na nag-aapoy si Sandy sa kanyang galit hanggang sa kumukulo ito. Naramdaman niyang nakulong siya sa kanyang sitwasyon na naiinis sa lalaking minsan niyang minahal. Nang gabing yon ay hinarap ni Sandy si Malcolm sa kanilang sala. Nagsimula ang pagtatalo tulad ng maraming pagtatalo. Ngunit sa pagkakataong ito ay may plano si Sandy. Habang sinisikap ni Malcolm na pakalmahin ang kanyang pakiramdam ng paranoid, kinuha niya ang baril na tinatago ni Malcolm sa aparator. Sa nanginginig na mga kamay sa bilis ng tibok ng puso, itinutok niya ang baril sa asawa. Sa isang malamig na tahimik na bahay
ay nagpaputok siya ng isang putok na tumama sa singit ni Malcolm. Nang maglaon, sinabi ng pulisya na ang lokasyon ng sugat ay hindi isang pagkakataon. Ito ay sumisimbolo sa pagtataksil ni Malcolm sa kanilang relasyon. Bumagsak si Malcolm sa sahig na dumudugo ng husto at pinanood ni Sandy ang lalaking nakasama niya ng maraming taon na unti-unting nawawalan ng buhay sa kanyang paanan. Sa sandaling yon, gumaan at naibsan ng galit ni Sandy. Pakiramdam niya ay tama lang ang ginawa niya sa kanyang asawa dahil sa ilang taong pagtataksil at pagpapahirap nito sa kanya. Ngunit sa parehong oras, ang isang malalim na pakiramdam ng pangamba ay gumapang sa kanyang ginawa. Tinangka ni Sandy na guluhin ang eksena. Kinaladkad ang katawan ni Malcolm patungo sa garahe sa isang desperadong pagsisikap na gawin itong parang isang pagnanakaw. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng mga pulis ang totoo. Nang dumating ang mga investigador ay mabilis nilang napansin ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kwento ni Sandy at itinuro siya ng forensic evidence bilang pangunahing suspect. Ang baril na ginamit sa pagtapos ay nakarehistro kay Malcolm at walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok. Sa ilalim ng interogasyon ay bumigay si Sandy na umamin sa krimen. Ang bigat ng kanyang ginawa sa wakas ay natamaan siya. Habang nakaposas, ang pinaghalong pagsuko at panghihinayang ang naramdaman ni Sandy. Umaasa siyang ang pagwawakas sa buhay ni Malcolm ay magdadala sa kanya sa kapayapaan. Ngunit sa halip ay wala itong naidulot sa kanya kundi kalungkutan. At ang malamig na katotohanan ng isang buhay sa likod ng malamig na rehas. Noong January 2011, ihinarap ni Sandy Gaines ang paglilitis para sa pagtapos sa kanyang asawang si Sheriff Malcolm. Napuno ang silid hukuman ng mga kaibigan ng pamilya at mga mausisa na miyembro ng Monroe, Louisiana Community. Ang abogado ng depensa ni Sandy na si Lisa Carlo Beans ay nagtalo na si Sandy ay natulak na tapusin si Malcolm dahil sa mga taon ng emosyonal na pang-aabuso at pagtataksil. Pinakita ni Beans ang mga ebidensya ng lahat ng pagtataksil ni Malcolm ng maraming taon. Ang pagbubuntis ni Mandy na dahilan kung bakit humantong sa breaking point si Sandy at nagawa niyang tapusin ang kanyang asawa. Ang taga-usik na si Richard Dozy McDougall ay tumutol sa ibang salaysay. Iginiit niya na si Sandy ay kumilos ng may pag-iingat na hinarap si Malcolm ng maraming beses tungkol sa kanyang pagtataksil. Ang prosekusyon ay naglalayong ipakita na siya ay ganap na alam ang kanyang mga aksyon nang siya ay bumaril. Inilarawan nila ang pinangyarihan ng krimen na nagbibigay diin sa kalupitan ng gumawa nito at ang emosyonal na epekto nito sa komunidad. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, ang pamilya ni Sandy ay dumalo sa bawat sesyon na umaasa sa isang positibong resulta. Nagpakitang kalmado si Sandy, ngunit sa loob-loob niya ay nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Nababalisa siya sa posibilidad na makulong siya ng maraming taon. Ang reaksyon ng komunidad sa kanyang kaso ay magkaiba. Ang ilan ay nakiramay sa kanyang kalagayan, habang ang iba ay nakikita siya bilang isang mananapos ng tao. Pagkatapos ng mga araw ng testimonya, nag-deliberate ang hurado noong January 21, 2011. Bumalik sila na may hatol. Napatunayang guilty si Sandy sa ikalawang antas ng pagtapos ng tao. Ang hatol ay tumama sa kanya na parang suntok sa bituka. Ang emosyonal na epekto ng paglilitis at ang hatol ay nagpabigat sa kanya. Inaasahan ni Sandy ang mas magaan na sentensya sa paniniwalang isa sa alang-alang ang kanyang mahirap na kalagayan. Sa halip ay nahaharap siya sa mahabang panahon ng pagkakakulong. Hinatulan siya ng hukom ng 25 years na pagkakakulong na ikinalungkot ni Sandy. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha dahil napagtanto niyang mahihiwalay siya sa kanyang mga anak ng maraming taon. Ang hatol ay gumulat sa pamilyang Gaines na matagal nang iginagalang sa komunidad. Magkahalong kaginhawaan at dalamhati
ang nadama ng mga kaibigan at pamilya. Hindi nila alam kung paano tanggapin na ang babaeng kilala at naging malapit sa kanila ay siya ring gumawa ng krimen. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.